Narito na ang PTV Balita ngayon. Ipinag-utos si DPWH Secretary Vince Dizon ang kanyang mga tauhan na tapusin ang pagsasaayos sa mga kalye patungong sementeryo bago sumapit ang araw ng undas. Ayon kay Dizon, kailangang natapalan na ang mga butas patungong Manila North Cemetery, kasama na ang Blooming Street Road, Aurora Avenue, Laong-Laan at Dimasalang bago mag-November 1. Alinsunod na rin ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking maayos ang biyahe ng mga motorista at kaligtasan ng mga taong pupunta sa mga sementeryo sa araw ng mga yumao. Samantala, inaasahan namang magiging maulan ang araw ng undas ngayong Nobyembre sa Metro Manila dahil sa epekto ng low pressure area, northeast monsoon at intertropical convergence zone. Sa ating lagay ng panahon, apektado ng tatlong weather system ang Palawan, Visayas at Mindanao ngayong araw. Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang sanhi ng manakanakang pagulan sa Eastern at Central Visayas, Zamboanga Peninsula, Barm, Sacsayhuaman, Northern Mindanao, Caraga, Masbate at Sorsogon. Maulap na papawirin naman na may pagulan sa Batanes at Babuyan Islands dahil sa amihan. ITCZ rin ang sanhi ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pagulan, pagkidlat at pagkulog sa Palawan, nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao. Easterlies naman ang sanhi ng isolated rain sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon. Samantala, ramdam na ang pagdami ng mga pasaherong bumabiyahe sa mga terminal ng bus ngayong Undas 2025. Katunayan, sa Parañaque Integrated Terminal Exchange kahapon, umabot na sa 181,090 ang pasahero sa terminal. Inaasahan naman na sa kabuuan ay aabot sa 2.1 million ang pasaherong babiyahe sa terminal hanggang sa November 5. Sa ngayon naman, anya, hindi pa fully booked ang mga biyahe at maaari pa rin makakuha ng ticket online lalo na sa biyaheng Bicol. Samantala, sa susunod na taon, posible naman madagdagan pa ang biyahe at ruta ng bus pa Quezon at Bicol Region, kasabay ng paglagda ng kasunduan ng Park Solution sa bus line ng DLTV upang magkaroon na ng point-to-point buses sa mga malls mula Metro Manila hanggang sa malls sa mga probinsya. Inaasahan libo-libong pasahero ang magbebenepisyo dito. Kasi this is the first time na mangyayari mall to mall para doon sa mga pasahero natin, lalo na yung mga mall goers, and at the same time, yung mga turista. So, may mga structure kami or terminal na pwede nilang gamitin. Kaya kami complete ng facility like yung LTFRB accredited na terminal. So, yun na pwede nilang gamitin. May mga bus slots kami. At yan ang mga balita sa oras nito. Para sa iba pang updates, follow at ilike kami sa aming social media platforms sa @PTVPH. Ako po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.